Nakikita po nyo yung rally. Yan po yung grupo na nag-rally sa harap ng Senado. Parang umpisa lang ito. Ito ay nung maaga pa lang na nag-uumpisa pa lang po. Pero marami ng tao. Yan yung mga nananawagan na ICC papasukin na. So umaapila sila kay Pangulong Marcos at nang sa ganun daw hoy magkaroon ng katahimikan sa ating bansa. Ayan So alam na ninyo. Natuloy nga po, itinuloy ng mga Marcos supporters, Marcos loyalists. Ito nga pong issue tungkol nga po dito sa may kaugnayan sa International Criminal Court na napaka-controversial dahil sa di umano'y paglabag sa karapatang pantao. Kaya ko binabanggit na controversial dahil mula noon hanggang ngayon pinag-uusapan at hindi nga natin masabi kung ano ang mga mangyayari. Pero kaya po gumalaw ang mga Marcos supporters, loyalists ng ganyang klaseng mga panawagan ay dahil nga po ang sinasabi na madalas ni Pangulong Marcos sa mga interview ay hindi papapayagan o hindi papayagan ng ICC. Pero ang gusto ng mga Marcos loyalists para manahimik, para magkaroon ng katahimikan ng ating bansa, ay payagan na daw para maimbestigahan itong mga Duterte. Kung yung mga kunita dyan ang imbestigahan dyan ay si former President Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, at saka Senador Bato de la Rosa, dating PNP chief, now Senador. Pangalawa, meron pa na ibang mga kasamahang dati at aktibong pulis na maaaring sangkot dyan. Ayan, yun po yung issue So, hindi na nakatiis ang mga Marcos loyalists at supporters na daanin lang sa social media, daanin sa paghahayag sa mga comment nila sa media, social media at iba pa. Kung hindi ito lumantad na para panindigan. Ewan ko lang kung anong dating nito kay Pangulong Marcos, pero hindi naman po yan bawal. Katunayan, karapatan yan, parte yan ng freedom of expression, freedom of assembly, at ginawa po yan sa harap ng mga senador. So kaya yung ginawa siguro sa Senado ay dahil alam nila may mga senador na tutol sa ICC. May mga senador na identify sa mga Duterte dahil sa utang na loob at saka kaibigan. Kaibigan lang pala at utang na loob ang kanilang pinagbabasihan. So ano po ang inyong masasabi dyan? Umpisa pa lang yan. Yung rally yan, pwedeng masundan pa yan sa mga susunod na araw. Pero ito ay issue sa ICC. Yung susunod na naka-schedule na rally, ayun naman po yung Sara Duterte resign as Secretary ng Department of Education. Ayun, sinasabi nila baka daw mas malaki yun. Kasi gusto nila ipakita yung pagtuton nila sa pananatili. Kung hindi man tanggalin ni Pangulong Marcos, yung pagre-resign. Dahil hindi naman siya elected dyan. Siya ay elected Vice President. Pero yung pagiging Secretary, member ng gabinete. At yan ay kasunod ng mga panlalait, mga below the belt, ng mga batikos, ng mga Duterte kay Pangulong Marcos sa first family, sa administration, na hindi man lang maipagtanggol ni Sara Duterte. So iba yon. Yun po ay sa May 17, next Friday. Okay? So ayan. Kung may mga rally yung mga anti-Marcos, may rally yung pro-Marcos supporters, Marcos loyalists, dahil sila din ay merong karapatan. At ibang-iba yung dating nila. Yung mga speaker po ng rally sa Senado, walang nagagalit, walang nagmumura, issue lang. At sila may disiplina. Hindi katulad ng rally ng mga, alam mo na, 2 beses nga nausog. Naudlot yung rally sa Bustos, Bulacan, at saka yung sa Dumaguete, hindi ko alam kung matutuloy pa yan. So, ibang klase, iba ang tunog ng rally ng anti-Marcos. Kaysa sa rally ng may pakiusap kay Pangulong Marcos. Yung rally ng mga Marcos supporters at saka loyalists, may pakiusap. Naglabas lang sila ng saloobin. Itong rally ng mga anti-Marcos na Duterte camp at iba pa, ang kailang galaw, resign Marcos. Ang kailang galaw, batikos sa mga Marcos at batikos sa gobyerno. So, ibang-iba yun. Pero ang kanilang title ay Prayer Rally, Peace Rally, pero ang dating, Political Rally at PI Rally. Ayan. Okay? So, ayan po.
At sa iba nating mga balita, sinagot na po ni Pangulong Marcos yung proposal ni Opposition Senator Coco Pimentel na gumamit tayo ng water cannon. Ayaw ni Pangulong Marcos. Ayaw po ni Pangulong Marcos na gumamit tayo ng water cannon. Water cannon. Hindi daw ho kailangan yan. Ang kanya diplomasya pa rin sa isong ito. Sa water issue ng pagbubomba ng tubig ng ng mga grupo ho ng mga Chinese Coast Guard or yung Chinese group na nanggugulo, nang aagaw ng ating territory dyan po sa may West Philippine Sea. Ayan. So, mabuti naman po at nanindigan si Pangulong Marcos niya sa ganyan. At least, yun naman kay Coco Pimentel, proposal lang. Idea lang yan. Kung susunod ang gobyerno, wala namang masama. Pero ayaw ng Pangulo, so hindi matutuloy. Ayun. Anong inyong masasabi dyan sa gitna ho ng anong yan? Water cannon na issue. Alam mo, controversial yung water cannon dahil nga grabe yung ginagawa sa atin ng ating ng katunggali o namamasok, ng aagaw, nangihimasok at anong tawag dito? Nananakop. Ito yata yun Dali At patuloy lamang na poprotektahan ng Pilipinas ang teritoryo nito. Tingnan natin na. Si Ayaw ni Pangulong Marcos. Ng Pilipinas ang ating karapatan parang issue ho tungkol nga dyan. Gusto niya maging lang. Huwag dadaanin sa init ng ulo. Ayan what we are doing is defending our sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any such ayaw niya. offensive, I would have to call them weapons. Pinakita ko lang sa inyo, ayaw po niyang Pangulo gumamit ng water cannon o ayaw i-counter ng ganon. Hindi doon niya papayagan. Okay? So at least proposal niya ng Senador Opposition, pero sinagot na ng Pangulo, so tapos na yan. Tingnan natin kung may mga hihirit pa sa susunod na araw. Hindi mo naman masisisi si Senador Coco Pimentel na magkaroon ng ganyang idea dahil ang tingin niya kung tubig lang, water lang, laban sa tubig, so okay lang yun. Kaysa sa magkaroon ng putukan, mas delikado. Pero ayaw pa rin ng Pangulo. Kahit na water cannon, ang iganti natin sa China, ayaw pa rin. Kasi baka nga naman lalo pang tumaas ang tensyon kung ano man. Ayan ang prinsipyo ni Pangulong Marcos. Huwag pataasin ang tensyon at sa halip ay daanin sa diplomasya at iba pa. Ang problema lang ng ating administrasyon, kahit anong pakiusap, kahit anong batas, hindi nire-respeto ng China. Ang masakit pa dito, Mr. President, alam ko namang alam mo yan. May mga Pilipinong pro-China. May mga Pilipinong pumapabor sa China. Yan siguro ang dapat pagbawalan at disiplinahin kung kinakailangan. Kasi yan po hindi maganda. Nakakaya sa international community. Ang buong mundo, halos kakampi na natin. Pero may mga Pilipino kumakampi sa China. Yan, Mr. President, kung anong gagawin dyan, hindi ko alam. Pero yan po yung malungkot na nangyayari.